Dumating si Vice President Sara Duterte sa Medellin, Cebu kagabi, Oktubre 1, 2025 upang personal na suriin ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu noong Setyembre 30 kung saan ang epicenter nito sa Bogo City, Cebu. Sa kanyang pagdating, nagdala ang Vice Presidente ng mga relief supply mula sa Office of the Vice President at nagsimulang mamigay ng mga relief goods sa San Remigio Sports Complex, Cebu Province. Malugod din itong tinanggap ni Mayor Edwin Salimbangon habang patuloy na tumutugon sa mga lokal na opisyal sa pangangailangan ng mga residente. Nauna rito, nagsagawa ng relief operations ang Office of the Vice President, Disaster Operations Center kasama ang OVP Cebu, Bohol at Siquijor Satellite Office sa San Remigio, isa sa mga bayang tinamaan ng matinding lindol. Hindi naman bababa sa 271 na pamilya ang nakatanggap ng food pack sa pamamahagi na ginanap sa sports complex. Samantala, kinumpirma naman ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na pupunta si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw na ito sa Bogo City, Cebu. At nabahagi rin ito ang naging resulta ng kanilang ginawang paunang pagsisiyasat sa mga pinsala ng lindol na ayon sa kanya na tinatayang na nasa 2 billion pesos na halaga ang pinsala sa infrastruktura. Dagdag pa ng kalihim na tataas pa ito lalo na at patuloy pa ang mga pagyanig ng lupa. The initial cost for roads and bridges, wala pa yung hospital, wala pa yung schools, wala pa yung port, is right now roughly 2 billion pesos. Pero we will expect na tataas pa yung number na yan. Malaki ang damage. No? But we will have to just repair and rehabilitate as fast as we can. So we have to, ang sabi ni Pangulo is, we have to act swiftly, help the people there as fast as we can. But that is just an initial estimate. Mula rito sa lungsod Luiga ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!